Umagang ito, Panginoon, na kami, O Diyos, ay patuloy na inyo pong basbasan ng iyong mga pagpapala ngayong umaga. Pagpapalang spiritual, pagpapalang physical, pagpapalang emotional, at maging material and financial. Salamat, Lord, na magpapamalas kayo sa bawat isa sa amin ng inyong kapangyarihan upang mabago ang aming isip at aming mga puso. Banal na Espiritu, kumilos kayo sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Ito ang aming mga panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, tignan mo mabuti, sabihin mo, remember the Lord and you will prosper. Nakasulat pa dyan? Okay, sabihin mo ulit doon sa likuran. Remember the Lord and you will prosper. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Kakaupo na po tayo. Remember the Lord and you will prosper. May mga tao ho kasing nakakalimot na sa Panginoon sa panahon natin ngayon. At ang mga inaatupag ay ang pagpapayaman na lamang. Gusto na lang kumita ng kumita, pero nakakalimutan ang Panginoong Diyos na siyang nagbigay ng mga kayamanang ito sa kanila. Amen. You know, prosperity is the condition of prospering. Having good fortune. Yan po isang definition ng prosperity sa Merriam Dictionary. Prosperity is a contented state of being happy and healthy and prosperous. Happy ka daw kapag ika'y pinrosper ng Panginoon. Huwag mong kalimutan, kapatid, na ang prosperity na tinutukoy dito ay hindi lamang tumutukoy sa isang aspeto. Ito ho ay tumutukoy sa kabuuan ng iyong pagkatao. Kasi ang mga tao, pag sinasabing prosperity, ang akala agad nila, pera agad, pera. But of course, kasama doon ang ating kaluluwa. Kaya nga doon sa 3 John 2, sinabi ng Bible, and I pray above all things that you may prosper and be in health, and even as your soul prospers. As your soul prospers. Kailangan managana muna ang kaluluwa mo bago ka i-prosper ng Panginoon. Your health. Maging prosperous ka sa health mo. Maging malakas ka sa health mo. Hindi ka magkakasakit. Kung ikay magkakasakit man, then ikaw ay gagaling dahil ang iyong kaluluwa ay siya mong munang pinasagana. Nandyan po ba kayo? The Lord wants us to be prosperous in every way, in every aspects of our lives. Lahat ng aspeto yan. Pero ngayong umaga, mas madalas kasing titingnan ng mga tao na kapag when it comes to prosperity, ay kailangan yung pera. Pero paano ka ba magkaroon ng pera or wealth? The Bible says in Deuteronomy chapter 8 verse 18a, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. He will give you power to get wealth. Sa ibang translation, for He will give you power to acquire wealth. Sabi sa atin, meron tayong kasabihan that health is wealth. Tama po ba? So, kapag ka malakas ka, malusog ang iyong kaluluwa, ang iyong physical, madali na lang ang mag-acquire ng pera. Madali na lang magkaroon ng trabaho kasi wala kang sakit eh. Nandyan ba kayo? How to obtain wealth? Paano tayo magkamit ng kayamanan? We are talking about yung kayamanan pertaining to spiritual and financial sa umagang ito. How to obtain? Hello? How? Magbibigay ako ng 6 at pagkatapos nito, magtatapos na tayo. Amen? Number 1. Number 1. How to obtain wealth? Number 1,
Proverbs chapter 10, verse 4, the slack hand causes poverty, but the hand of diligent makes rich. Ano daw ang sabi ng Panginoon? Ang kamay na walang ginagawa ay nagdadala sa kanya ng kahirapan. Maghihirap ka, kapatid. Gusto mong yumaman financially? Sinong gustong yumaman dito? Wala naman taong ayaw yumaman eh. Kayong ibang mga tao, nagkanta hirap-hirap magpipila sa loto eh. Parang gusto lang yumaman eh. Pero, ano pa man, ang sabi ng Bible, talagang maghihirap ang mga kamay na mga hindi nagtatrabaho. Sabi mo sa katabi mo, yung kamay mo, pagtrabahuin mo. Pero, yung kamay na diligent, ano sabi? Makes rich. Number 1, be diligent. Dapat maging masipag ka. Hindi ka papatay-patay o tatamad-tamad. Papasok ka sa trabaho, nung nag-a-apply ka ng trabaho, napakagaling mo, lahat na lang ng pangako sa interview, gagawin mo, maging asset ka ng company, lahat na lang ay sasabihin mo, pasumpa-sumpa ka pa doon, or nagbigay ka pa ng assurance sa company na ikay maging masipag. Pero nung dumating na sa kalagitnaan, after a year or 2 years, ito na, late ka na kung pumasok sa company. Sa oras ng trabaho, sa gitna ng trabaho, natutulog ka. Nawawalan ka na ng gana. Nandyan po ba tayo? Pero nung nag-apply pa lang tayo, grabe. Halos magkandara pa ka sa kapipila sa ina-apply mong trabaho. Pero ito ngayon, natanggap ka na, and then wala ka nang ginagawa. Kung meron man, nagsaslack ka na, nagkulang ka na, nagtamad-tamaran ka na sa iyong mga trabaho na nakaatang sa iyong balikat. Sabi sa Bible, ang mga tamad ay huwag pakainin. Paano ka i-prosper ni Lord kung tayo ho ay tamad? Ay sabi ng Bible, be diligent. Kailangan maging tayo, hindi yung dilihensya ha, hindi yon. Tayo ay maging masipag. Gawin mo ang lahat na magagawa mo para ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Yun ang number 1. Number 2. Number 2, verse 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 18. As for the rich in this present age, sino po ang mayayaman ngayon? Yung mayaman na ngayon, taas ang kamay. O sige, wag na kayo magtaas, baka mamaya biglang lalapit ang uutang sa inyo. Okay. Para sa mga mayayaman, ito ho ang sinasabi ng Lord. Sabi ng Panginoon, alam mo na kung ikay mayaman, di ba? Pag sinabi natin mayaman, mayaman ka talaga, amen? O huwag mo na itas ng kami mo, baka mamaya may lalapit sa'yo, uutang sa'yo eh. Okay. Basta sabi mo sa sarili mo, mayaman ako. Okay? For us, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty or to set their hopes on the uncertainty of riches. Ano ang sabi ng Bible? Para sa mga mayayaman ngayon, yung mayaman na, yung can afford nang bumili ng milyon-milyon. Huwag daw kayong magtiwala sa inyong kayamanan, uncertainty of riches. Mauubos din yan. Kakainin din ng ana yan. Mawawala din yan later on. Baka ibigay yan sa kung saan-saan. Huwag daw tayo magtiwala doon. Huwag nating ilagay ang ating pag-asa doon sa walang kasiguruhang kayamanan na ito. But on God, who richly provide with us everything to enjoy. Take note sa bandang huli. Nakalagay po dyan. Hindi ko makita eh. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share. Pero dito sa akin translation, sa ESV, basahin ko sa inyo. They are to do good and to be rich in good works, to be generous and ready to share. Mga mayayaman, sabi mo sa katabi mo, mayaman ako. Mga mayayaman, pinapaalala ng Diyos sa atin ngayon, dapat daw gumawa tayo ng mga mabubuting gawa, mga mabubuting bagay, at higit sa lahat, maging mapagbigay ka. Willing to share.
Yung mga mayayaman ganitong kamay, napakatikom, Ang sabi ng Bible, ang tikom na kamay ay hindi pinagpapala ng Diyos. Huwag kang buksingero. Pansinin yung mga buksingero, panay lang ganun ng kamay, Pat, 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 pat. Dapat karatista ka. Yeah! Ganyan, Dapat bukas ang palad mong nagbigay. Willing ka to share. Handang-handa ka mag-share. So ano ang number 2? Be generous. Mapagbigay ka. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ako. At sabihin mo uli, mapagbigay ako. Huwag mong suluhin ang kayamanan mo, kapatid. Huwag mong sabihin, pinaghihirapan ko ito bakit naman isi-share ko? Doon lang sa mga kumpadres and kumadres ko na makapagbalik din sa akin kung anong isinishare ko. Kung ganun ang mentality natin, hindi tayo pagpapalain ni Lord. Remember the spiritual and universal principle that what a man sows shall he reap. Kung anong itinatanim ng tao ay siya niyang aanihin. That is a universal principle and a spiritual principle, biblical principle, na kung anong itatanim mo, siya mong aanihin. Ngayon, pag nagtanim ka at nagbigay ka sa mga tao, nag-share ka sa mga tao, huwag mo nang i-expect na may babalik sa iyo, lalo na kung yung taong yan ay walang kapasidad na magbalik sa iyo, binigay mo sa kanya. Paano ka mag-expect? Expect na sa iyong pagiging generous, yung generosity mo, ang Lord ang magbabalik sa iyo. Hindi lamang kaunti, kundi mas doble pa sa itinanim mo. Dahil ang Diyos mismo ang iyong inasahang nagbabalik sa inyo ng mga pagpapalang yan. Amen? Kaya magbigay tayo. Saan? Mamaya, mababanggit natin kung saan tayo at kanino tayo magbibigay. Huwag tayong kuripot. Kasi ang kuripot, hindi talaga pinagpapala yan, sinasabi sa inyo ng Bible. Number 3, give your tithes and offering. Kaya hindi tayo pinagpapala, hirap na hirap tayo sa pera, hirap na hirap tayo financially, ang Malakay chapter 3 verse 10 ay ating pong himay-himayin. Ganito ang sinasabi, bring all the tithes unto the storehouse, so that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there not be room enough to receive it. Ano ang sabi ng Bible? Dalhin mo ang iyong ikapo. Ang ikasampung bahagi po ay 10% of our income. Kung halimbawa ay kumita ka ng 1,000 piso, yung 100 pesos, hindi sa iyo yan. Huwag mong gastusin yan. Sa Diyos yan, kapatid. Kapag yan ay ninakaw mo, doble ang iyong babalik na aanihin yan sa pagnanakaw na yan. Kasi doon ninanakawan ng Diyos, ng tao ang Diyos Sa bandang taas niyan, sa verse 8, tinatanong ng Bible ang tao ba ay nagnakaw sa Diyos? Yes, indeed. Saan? Sa kanilang offering, sa kanilang tithes and offering. Hindi sila nagta-tithes. Hindi sila nag-o-offering. Tapos, wala naman silang idineposito sa bangko sa langit. Pumunta ka sa bangko at wala kang nakadepositong pera. Pupunta ka sa teller. Magsusulat ka ng kung ano ng mga withdrawal slip at ibigay mo sa teller. Baka tatawanan ka. Bakit? Wala kang bank account dun. Tapos magwi-withdraw ka, wala kang bank account. My goodness, baka ipakulong ka pa, baka ipahuli ka pa ng gwardiya. Nanluloko ka dun sa loob ng bangko. The same as with God. Para tayo ay prosper ni Lord, not just only for money, but also for everything, then we will give, let us give our tithes and our offering unto God. Pakibigay mo yung verse 11. Kasi akala ho nila, kapag nagtatites ka, ay, sa simbahan lang yan. Ano ba naman yung simbahan na yan? Puro exot ng tithes. Wala na nga ako ditong pagkain. Puro ganyan. Pero tingnan natin ang nagagawa ng pagbibigay ng tithes and offering sa sarili mo. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground.
Bakit daw i-destroy ng Panginoon ang mga devourer, ang mga mananakmal, ang jablong satanas para hindi ma-destroy ang ground mo? Bakit? Dahil nagbigay ka ng iyong tithes and offering. Tapos magrereklamo tayo, Lord, bakit wala akong pera lagi? Wala akong ganito lagi. Lagi akong kapos, lagi akong ganito. Paano? Hindi ka nagtatites Hindi ka nag-offering. Alam mo ba yung 1,000 pesos? Nagtatites ka ng, magkano ang 10% ng 1,000 pesos? Need your participation. Magkano? 100. Kapag yung 1,000 pesos, 50 lang ang ibinigay mo. Hindi ka pa nag-offering, hindi ka pa nag-tithes. Hindi matatawag na offering yon. 1,100 ang tithes mo, tapos 50 lang bibigay mo. Hindi matatawag na offering yon. Wala yon. Bakit? Hindi mo pa ginawa yung offering, yung tithes. Dapat mag-tithes ka muna bago ka mag-offering. Nakuha natin yon. Kasi yung tithes na yon, 10% above your tithes. Ibig sabihin ko, yung tithes mo, dapat, kung anong sa puso mo, yung offering doon, idadagdag mo. Bakit? Tingnan mo ito. Nawala na yung verse 11 na. Okay. And I will rebuke the devourer for thy sake, and then what? Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Kaya minsan yung ating mga ginagawa sa buhay ay hindi namumunga, may koneksyon sa spiritual na pagtatites. Wow! Sabi nila, anong koneksyon nun? Meron. Ayan Ngayon, nag-tithes ka ng magkano? 1,100. Tama? Okay. Tithes mo yun. Magkano ang idadagdag mong ibibigay na offering mo doon sa 100? Magkano? Palagay mo na ay another 100. Nakuha natin yon? 100 pesos, yun ang offering mo. Alam mo ba na doon sa 100 pesos, doon ka palang pagpapalain ni Lord? Oh, totoo ba yan, Pastor? Yes. Bakit? Ang 100 pesos na tithes mo, ibinalik mo pa lang sa Lord yon. Maliwanag po ba yon? Hindi sa iyo yon. Nagbabalik ka pa lang ng para sa Diyos. Hindi sa iyo yon. Kay Lord yon. Wala ka pang pagpapala doon. Nakabukas pa lang yung windows ng heaven. Nung nag-tithes ka, nakabukas pa lang ang windows ng heaven. Pag nag-offering ka, itutulak na ang pagpapala sa iyo ng langit. Bakit? Siya sa atin ang Bible sa Luke 6:38. Luke 6:38. Ano sabi doon? Give, and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaking together, running over, will be put into your lap. Ito, for with the measure you use, it will be measured back to you. Pansinin niyo yan. Kung 100 pesos ang iyong ibinigay, doon ka susukatin ng iyong pagpapala, doon sa 100 pesos na offering mo. What measure you use, it will be measured back to you. Kaya kung mas malaki ang offering, mas malaki ang ibabalik ng Lord sa iyo. Amen. Hallelujah. Doon ka ni-measure Doon ka susukatin ng Lord. Kaya doon ka pagpapalain ng Panginoon. Pasensya na kayo, nasa Bible kasi ito Kasi minsan nakakapakinig kayo ng mga tao sa TV, sa kung sansang simbahan na narinig nyo na hindi nagtuturo ng tithes kasi daw ito ay sa lumang tipan. Tapos hingi ng pera kay Lord. Hindi ba nakakahiya yun? Sabi mo sa katabi mo, mag-tithes ka na. Wow, walang kumikibo. Bakit kaya pag tithes pag-uusapan, hindi tayo, Lord, nagkakaintindihan? Simple as that. Saan tayo kukuha ng tithes? Sa gross o sa net? Yan ang tanong ng mga pilosopo Ganito yan
kung sa net ka kukuha ng iyong tithes, lahat ng gastos mo, bibilangin mo, at pagdating ng dulo, zero, wala ka ng kita, wala ka ng ita-tithes. Sasang-ayunan ko yung mga preacher na nagturo nito, na dapat sa gross tayo kukuha ng tithes. Bakit? Uunahin mo muna ang tithes and offering kay God. Para pag nangangailangan ka ng pera, oh Lord my God, Lord, you will send prosperity. Psalms 118 verse 25. Sabi ng Bible doon that, oh, send now prosperity. May karapatan ka lang na magsabi sa Lord, oh, save, oh Lord, I pray. Oh Lord, my God, send now prosperity. Bakit masasabi mo yon? Dahil may diniposito ka kay Lord. Nagtitithes ka, nag-offering ka, naging generous ka pa, nagbibigay ka. Maraming sources ng ibababa ang langit para sa'yo. Kaya yung mga negosyo ng mga mayayaman na taga JCSGO, dahil faithful na nag-tithes, lalong maraming income. Yung mga nagbi-business dito, lalo kayong pagpapalain ni Lord. Maraming customer. Kahit na magsara pa kayo ng Sunday, iipunin ni Lord ang customer ninyo dahil andito kayo. Kinalunisan, lahat ng customer mo ng linggo, pupunta sa iyo, nagkandara pa dahil sila yung naghihintay sa iyo kahapon pa. Wow! Grabe. You can shout, send now prosperity. Hindi lang yan pera, maging sa prosperity, pag-angat ng iyong spiritual na buhay. Nandyan po ba kayo? What measure you use, it will be measured back unto you. Naintindihan na po ba natin yung tithes and offering, mga kapatid? Kapag hindi nyo pa naintindihan, mag-seminar na lang tayo dito. Umatin kayo ng tithes and offering seminar, gagawa kami ng topic para dyan. Pero very basic, very simple. Alam mo, kaya lang nagiging komplikado sa isip natin yon. Una, nakikinig kasi tayo sa mga taong hindi nagtithes. At alam nyo ba yung mga taong hindi nagtithes at hindi nag-offering? Sila yung mareklamo sa simbahan. Bakit bili ng ganyan? Bakit ang parking ang gulo-gulo? Bakit ganito, ganyan? Nagre-reklamo. Tingnan mo, nagtitithes ba yan? Hindi. Pero tingnan mo yung nagtitithes. Tingnan mo yung nag-o-offering. Sila yung mapagpakumbaba. Sila yung natutuwa kapag mayroong development ang church. Sila yung natutuwa kapag pinrasper ang mga pastor. Sila yung natutuwa kapag pinrasper ang kapatid niya. Bakit? Kasi humble siya, nagbibigay siya kay Lord. Number 4, how to obtain wealth. Number 4 is, give to the poor. Pag may kumakatok dyan sa jeep, hindi ako nagbibigay. Hirap na siya, pastor. Ba't mo na ako magbibigay dyan? Bakit? Kasi, pagkatapos din mo silang bigyan ng barya, andun sa kanto, nagkakarakrus. Maya-maya, yung binigay mong piso, isa dami ng pisong binigay, na nahingi nila sa mga tao. Mamaya, binili na ng rugby. Wow, pare. Wala pang traffic. Pag traffic, pare, bighingi ulit tayo, pare. Pero habang go pa, pare, higup muna tayo, pare. Wow. O di naging contributor ka sa kasamaan ng mga yan. Alam nyo ba kung paano ang pagbibigay sa mga mahihirap? With a noble cause, kung tawagin. Halimbawa, ang church natin, tumutulong tayo sa 700 Club. May mga pagkakataon na meron tayong tinutulungan mga mahihirap yung church natin. Pagka meron tayong Project 2540, natutulungan natin yung mga kababayan natin mga mahihirap. Sa panahon ng kalamidad, napansin nyo naman, nag-i-exhort dito sa church natin na magpadala tayo ng mga damit, mga sapatos, pinaglumaan, lahat. Noble cause yun. May dahilan yon, kapatid. At ano ang sabi ng Bible? He who trusts in his own heart is a fool,
But whoever walks wisely, he will be delivered. Mukhang mali yung scripture. Sa verse 27 tayo. Whoever gives to the poor will not want, but he who hides his eyes will get many a curse. Kapag ang tao daw na nagbibigay sa mga mahihirap, hindi siya nagkukulang. Bakit? Ang mga mahihirap, hindi porket mahirap sila ay baliwala na sila sa mata ng Diyos. Mahal din sila ng Panginoon. Kaya pag tumulong tayo sa mahirap, pag sinabi ng church natin na, hey, brothers and sisters, merong calamity, magbigay tayo ng mga kuanong bagay na pwede nating extend, wala nang tanong, magdala ka na kaagad. Pag naglagay na dyan sa gilid, may noble cause yun, may dahilan yun. At dahil dyan, sabi ng Panginoon, pag nagbigay ka sa mga mahihirap, lalong-lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magbigay ka na sa mga mahihirap. Sa may dahilan. Kami minsan, bigay ka ng bigay, niluloko ka na rin eh. Huwag tayo magpaloko. Pero tignan mo kung bakit kailangan mo siyang tulungan. Bakit kailangan ang organisasyon tutulong sa ganitong pagkakataon? Bakit? Dahil may pangangailangan at kailangan ang tulong mo na ikaw ay anak ng Diyos na pinasagana ng Panginoon. Dahil para ma-acquire mo yung kayamanan ng Diyos, sigurado, pag tumulong ka sa mga mahihirap, pagpapalain ka ng Lord. Sabi mo pa sa katabi mo, pagpapalain ka talaga ng Lord. Wow! Number 5. Be humble and fear God. Sa Proverbs 22 verse 4, the reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Gusto niyong yumaman? Gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon? Maliwanag pa sa sikat ng araw, sinasabi ng Bible, by humility, magpakumbaba tayo at magkaroon ng banal na takot sa Diyos, God will reward us, what? Riches! Kasama pala yon. Kasi pag nagmamayabang na tayo, dahil napakayaman natin at konting milyon lang ang yabang-yabang natin, baka isang araw mawawala na ang lahat ng yan. Pero ang sabi ng Lord, magpakababa tayo, be humble and fear of the Lord. Magkaroon ka ng pagpakumbaba at pagkatakot sa Diyos na manlilikha. At dahil ginawa mo yon, ang ibabalik na Lord sa iyo is riches. Sabihin natin, kayamanan. Ano pa? Honor. Tatlo yan, pararangalan ka ni Lord. Bakit? Nagpapakumbaba ka. Number 3, life. Buhay. Hahaba ang buhay mo. Pagpapalain ka ng Panginoon. Number 6, remember the Lord your God always. Everybody says always. Always. Wag lang sa panahon na ikaw ay, alam nyo, may mga tao kasi na ganito eh. Sa panahon na sila ay nagdarahop, sa panahon na sila ay may sakit, sa panahon na sila ay naghihirap, doon sila makakaalala sa Panginoon. Tingnan mo yung mga tao, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Pupunta dito, Pastor, Pastora, ano, sabi ni Pastor, ano yan kapatid, tuwang-tuwa. Sabi ni Pastora, ano yan? Wala pa akong trabaho, pwede bang ipag-pray ninyo ako para magkaroon ako ng trabaho? Si Pastor naman, si Pastora, si Brother, ay pinag-pray. Lord, ganda pa ng prayer, talagang abot tagos langit yung panalangin, talaga naman, narinig ni Lord. Binigyan ng trabaho ngayon. Nung may trabaho na, nasana? Wala na. Hindi mo na makikita sa church. Hindi mo na makikita. Pero noong wala siyang trabaho, halos araw-araw nandito sa church. Kahit walang gawain, gusto niya magkaroon ng gawain. Pero nung siya ay pinagpala ng Panginoon, nawala. Kaya nga, nung nagbasa ako ng Proverbs kahapon, I think sa bandang huli ng chapter ng Proverbs 31, ay may binanggit doon, hindi pala sa Ecclesiastes, sinabi doon, Panginoon, maari bang wag mo na akong
payamanin o paghirapin. Baka pag pinayama mo naman ako makalimutan kita. O baka naman at ako'y naghihirap na ay sumpain naman kita. Pero alam mong gusto ng Panginoon, sa panahon na kawalan at meron ka, dapat makikita pa rin ang presensya ng Lord sa buhay mo para ikaw ay pagpalain ng tuloy-tuloy ng Panginoong Diyos. Amen! Hindi makapalakpak yung iba, sabi ng iba, mukhang ako na naman tinitiran yan. Abay, pasensya na kayo, hindi ko naman kayo kilala. Bakit araw-araw ba tayo nagkakasama? Malay ko ba sa inyo? Sabi ng Panginoon, remember the Lord your God always. Kapatid, kung paano ka pinayaman ng Diyos ngayon, kung paano ka nagkaroon ng trabaho ngayon, kung paano ka pinrasper ni Lord ngayon, kung paano ka nagkaroon ng malakas at mabuting kalusugan ngayon, kung paano ka naging matalino ngayon, yan lahat ay bigay ng Panginoon sa iyo. Kaya dapat mo siyang alalahanin lagi, araw-araw. Huwag mo siyang kalimutan lagi. At bilang tanda ng iyong pag-alaala at pasasalamat sa Lord, tuwing linggo, dapat nandito ka sa church. Expression ng iyong pagpapasalamat, dapat nandito ka sa church pag Sunday dahil ipagpapasalamat mo sa Lord ang mga bagay at kapangyarihang ginawa niya sa buhay mo. Nandyan po ba kayo? Pero lagi niyong pakatandaan, kahit anong turo natin dito ng prosperity, how to obtain wealth, kung hindi mo kilala ang nagbigay nito, hindi mo pa rin matatanggap ang pagpapalang ito. Sino ang tinutukoy ko? Ang Panginoong Hesukristo. Kailangan tanggapin mo si Jesus muna sa buhay mo. Kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, lahat ng pinag-usapan natin dito, iyong-iyo. Sino dito ang nakay Kristo na? Taas ang kamay nyo, nakay Kristo na. Iyong-iyo na yan, kapatid. Tanggapin mo na, sa'yo na yung pagpapala ng Lord sa'yo ngayong umaga. Pero gusto kong sabihin sa ating lahat, tignan natin, may mga tao sa paligid, hirap na hirap sila. Kailangan nilang makilala ang Panginoon Jesucristo para yung prosperity natin pinag-uusapan ngayon, maipapasa ninyo sa kanila. Kung ikaw ngayon ay nandito, hindi mo pa kilala ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Sinasabi ng Bible sa iyo, sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Life, kapatid, ang pangako ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, mahal ka ng Panginoon. Magpa-prosper ka lang kasi kapag si Christ ang nasa buhay mo. Magkakaroon ka lang ng ma-acquire mo lang itong, ma-obtain mo itong mga wealth na ito. Kung si Kristo ang isinasa buhay mo, hindi sa sarili mong lakas para ikaw ay mapagpala, kundi ito'y dahil kay Jesus na iyong tinanggap at kinikilala. Kaya mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Sabi mo, mahal ka ng Panginoon. Bakit po? Bakit kanya minahal? Sabihin natin, pambihira naman, Lord. Ako'y makasalanan, minahal mo. Yes. Bagamat sinabi ng Biblia, kapatid, ngayong umaga, for all have sinned and come short of the glory of God. Sinabi ng Bible na tayo ay nagkasalang lahat. Ang maganda nito, si Jesus ay nagpunta dito para bigyan tayo ng buhay upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Para matanggap natin ang prosperity na pinangako ng Biblia, kailangan maglinis tayo ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Kilalanin si Kristo, tanggapin si Kristo, at maghugas ng kasalanan sa pangalan ni Jesucristo at sa banal na dugo ni Jesus. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Doon sa likuran, pinatawad ka na ng Diyos. At dahil pinatawad ka na ng Diyos, ano ang sabi ng Panginoon? Ipinangako niya na ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sino dito gusto maging anak ng Diyos? Pag anak ka na ng Diyos, yung mga pagpapala na darating sa buhay mo, hindi mapipigilan yan. Eh, paano kung hindi mo kinilala si Kristo? Wala pa rin. Kaya kailangan kilalanin mo si Kristo. Tanggapin mo siya. Sa John 1:12, ano sabi doon? But as many as receive Him, gave Him power to become sons of God. Kapatid, ngayong umaga, pag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay binigyan ng karapatan ng Diyos Ama na magiging anak niya.
At dahil anak ka na niya, ang pangako niya sa iyo, sa John 3:36, those who believe in the Lord Jesus Christ have everlasting life. Itong mga prosperity na ating pinag-uusapan ngayon, itong bagay nito na ating natanggap ngayong umaga, yung 6 na bagay, magsisimula ito sa iyong masugid, masinsin, malalim na relasyon kay Kristo Jesus. Kung wala kang relasyon kay Kristo Jesus, malabong matanggap mo ito. Bakit? Magbubukas ang langit because of your relationship with the Lord Jesus Christ. And then, ipaprosper ka ng Lord, matatanggap mo ito. At masasabi mo na ngayon, send now prosperity. Send prosperity, O Lord. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. Tinanggap ka ng Diyos bilang kanyang anak. At binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Ang pagpapala ng Panginoon ho ay dumarating po yan sa ating pakikipagniig kay Kristo. Hindi natin masunod itong 6 na ating pinag-uusapan. Yung magiging diligent, generous, to give our tithes and offering, to give to the poor, to be humble and fear God, and to always remember the Lord our God. Hindi mo magawa ito kung hindi matibay at hindi ka nagkakaroon ng personal relationship with Jesus. Kaya ngayong umaga, I encourage you to lift up your hands at sundin natin ang panalangin ito ng buong puso. Sabi mo, tinanggap ko na si Kristo. Then, do a renewal. Renew your relationship to our Lord Jesus Christ sa magitan ng pagtanggap at pagsunod muli kay Jesus sa panalangin ito ngayong umaga. Sabihin natin, Panginoong Diyos, sa pangalan na iyong anak na si Jesucristo, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Kasalanan na aking ginawa. Kasalanan, Panginoon, na aking iniisip, sinasabi, at ginawa. Patawarin niyo po ako. Pinagsisihan ko ang mga kasalanang ito. Kasalanan ng hindi pagtitiwala sa inyo. Patawarin niyo po ako for my unbelief. Lord Jesus, salamat sa pagpapatawad. Ngayong umaga, tinatanggap kita. Kinikilala kita